Naubusan po ako ng fertilizer kaya mga isang buwan po na hindi ko sila nalagyan ng abono. Isa sa mga paraan na ginagawa ko para hindi sila tumigil sa pagbulaklak ay ang pagputol po ng mga nalalantang bulaklak. Mga kalahating dangkal po ang haba ng inyong putol. Kaya kung mapapansin nyo, lahat po ng mga pinagputulan ko dyan ay may suloy. Hindi lang po isa, kundi dalawa, tatlo ang pumapalit na suloy. Kaya hindi po nawawala ng bulaklak yung aking mga rosas. Gustong gusto po ng mga uod ang mga roses, kaya naman nag-i-spray po ako neto. Sprayhan nyo po lahat, pati po bulaklak. Yung taas at saka baba po ng roses para maprotektahan sila against uod. Ito po ang ginagamit ko na pampabulaklak sa aking roses. Masipag mamulaklak ang roses ko, lalo na po dati because of this. And then, may time na namulaklak siya sa isang tangkay is mga 10 piraso talaga. Ang masaklap lang, pinitas ng mga dumadaan. Kung wala kang pambili ng bulaklak, pambigay sa jowa mo, magtanim ka ng bulaklak. Ganan! Kakaloka! Isang kutsarita sa ating isang paso na halaman. 1 to 2 weeks na po yun. Sa isang paso, isang kutsarita. Pag tayo puro lang dilig, wala pong fertilizer, hindi po yan gaganda. Tingnan nyo to, oh. Yan. Ang liit-liit ng paso, di ba? Pero maganda ang kanyang tubo. Dahil nga po may fertilizer. At magandang lupa din po aking ginamit dyan. Ang hasang bulan mamaya-maya. Kasi ang hasang ay hindi pa tunaw. Ibigay natin sa mga halaman yung gusto nila para maibigay din nila yung gusto natin. Kasi kung puro lang po tayo dilig, hindi po gaganda talaga ang ating mga halaman. Lalo na po kapag nakatanim sa paso. The more na nagdidilig po tayo, araw-araw yung nutrients po sa lupa, nadidrain po din po yan. Kaya yun, kailangan po talaga natin ng fertilizer. Yung ginamit ko po is triple 16, that is complete fertilizer. Pwede na rin po siya sa mga gulay, pwede din po siya sa mga kahit anong klaseng halaman po. Yun, kasi complete fertilizer na siya. So, yun lang po. Sana may natutunan po kayo and hello sa lahat ng mga plantita dyan. Good morning!